Nasa recovery pa rin itong si Austin Reeves sa grade 2 calf strain niya. Ito yung pangalawang game naman na wala si Reeves sa lineup since nang ilabas ni Redick ang update sa potential return nito. Ang problema, hanggang ngayon napupurnada yan. Halos 10 games na rin na walang Austin Reeves sa lineup nila since Christmas Day nang ma-injury nga to kontra Houston Rockets. At ngayon, February, dapat tapos na yung timeline ng re-evaluation niyan. Pero hindi pa rin yan ginamit ng Lakers. Yung potential kasi talagang return date nitong si Reeves kontra dapat dito sa Cleveland Cavaliers. Pero lumabas mismo ang report kasi na may discomfort pa rin itong si Reeves na nainiinda. Kaya napilitan pa rin ang coaching staff na hindi yan gamitin. Tapos dumaan ang game nila sa Wizards at ngayon sa Knicks, hindi pa rin yan nagpapakita. Kaya ngayon may mga lumalabas na mga rumors tungkol sa possible surprise trade na gawin ng Lakers dito kay Reeves, katulad na lang ng ginawa nila dito kay Davis at Luka Doncic trade. Lalo ngayon na mas pinipili pa ng Lakers na patakbuhin ang roster nila nang walang Austin Reeves sa lineup. May ilang mga trade scenario pa rin kasi talaga hanggang ngayon na lumalabas sa NBA media at fanbase speculation na binabanggit talaga yung pangalan ni Reeves kahit na hindi official, pero hanggang ngayon umiinit pa rin yung pangalan niyan na kadalasang part pa rin ng malaking trade homework na ginagawa ng mga analyst. Kasama dyan yung idea ng Lakers na mag-reshape ng roster para sa championship run nila at kumuha ng big name o superstar, dahil na rin sa sinabi nitong si Pelinka na handa lang naman kasi talaga nilang gamitin si Austin Reeves sa trade kung superstar o big man ang makukuha nila na top tier para sa malaking roster upgrade na mukhang mapapaagang araw ngayon, lalo na ang Lakers ang isa sa mga top candidate team para sa trade nitong si Giannis at si Reeves ang nakikitang pinaka-asset sa trade na to, lalo na sa mga media outlet na nakikita na kung hindi magsasign ng extension ngayon itong si Reeves, baka dyan mismo mag-change plan ang Lakers sa kanya. Hindi trade value o dahil sa injury ang issue talaga dito kay Reeves, kundi dahil sa contract at roster consideration nila. Papasok yan sa free agency at merong contract situation, kaya nasa kanya kung magde-decline siya ng contract extension niya at possible maging unrestricted free agent yan sa darating na offseason na to. Kapag malaki yung inaasahan kasi na salary cap hit niya na pwedeng pumasok sa 30 million plus year dahil sa breakout season, pwede itong mag-influence sa Lakers sa kanilang long-term cap planning at kung paano nila bubuin ang roster sa paligid ng mga superstar, lalo na kung plano talagang araw ng mga to ngayon gumawa talaga ng hakbang para sa championship shape kay Luka at Lebron ngayong season na to. Diyan mapapasama yung pangalan nitong si Reeves, lalo na kung pipilitin ang mga to talaga na kumuha ng big name o top tier sa trade market. Si Reeves lang ang pinaka-asset nila. Samantalang si Lebron ngayon parang nagdadang contest na nga lang raw sa mga recent game nito at napapansin ng halos lahat hindi nababawasan yung stamina nito, lalo na yung speed na nanatili pang araw dito kay Lebron hanggang ngayon at nakikita na kaya pa rin sumabay nito sa bagong era ng NBA habang tumatanda, parang lalong lumalakas eh. Kaya marami pa rin mga analyst at scout ang nagtataka bakit nagagawa pa rin nga raw to ni Lebron na makapag-produce ng mataas na stats ngayong season at nag-average pa rin itong si Lebron ng 21.9 points, 4.7 rebounds, 4.9 assists per game at merong 49% sa field, 34% sa 3-point area. Yan din mismo yung average niya last 10 games bago ang All-Star selection na nagpapatuloy nga raw at nagpapakita ng pagiging consistent nitong si Lebron sa scoring, distributing at pagiging clutch sa mga critical minutes sa Lakers. Kaya kahit nawala yan ng ilang games sa early season, na may maintain pa rin nga raw nito yung mataas na averaging. Habang maraming superstar ang humihina ang performance pagpasok ng late 30s o early 40s, si Lebron nananatili pa rin nga raw isa sa mga top tier contributor hanggang ngayon. Hindi lang role player o bench scorer na lang, malaki pa rin ang role niyan mula sa leadership sa parehong offense to defense. Kaya yan mismo yung nakikitang dahilan kung bakit marami talaga ngayon ang nagtataka paano napapanatili ni Lebron yung ganyang klaseng stamina sa loob ng court at hindi nababawasan yung speed niyan. Kaya marami pa ding mga analyst at fans ang nagde-debate kung dapat pa rin nga raw to na pumasok sa All-Star Game ngayong season, lalo na hindi nga raw yan nakapaglaro sa early season dahil sa injury. Pero sa huli nakuha pa rin yan ang selection sa All-Star Game kahit hindi starter
dahil sa performance at legacy ng araw nito. May vote yan mula sa mga fans na 50% samantalang 25% naman sa mga NBA players at 25% sa media panel. Kaya marami pa rin nga araw talaga hanggang ngayon yung pabor dito kay LeBron James.